Huwag mong sasabihin sa asawa mo, Ramon. Kailangang matakot ng batang yan para matuto ang nanay niya kung kanino dapat sumunod. Kung hindi iiyak si Tali, hindi pipirma si Tekla sa papeles ng lupa. Ang boses ni Doña Felicidad ay tila malamig na hanging humahalibas sa katahimikan ng dapit hapon mula sa likod ng malalagong dahon ng bougainvillea na patigil ang mga hakbang ni Tekla. Hawak niya ang isang kulay gintong kahon ng box ng sikat na cake mula sa Cebu. Isang pasalubong na buong pag-iingat niyang binitbit sa eroplano. Iniisip ang kislap sa mga mata ng kanyang anak na si Tali. 3 araw siyang hindi natulog, nakipagpuyatan sa mga supplier para lang masiguro ang kinabukasan ng kanilang negosyo. Bit-bit ang pagod na tila gumaan dahil sa pananabik na mayakap ang anak. Ngunit ang init ng pagmamahal na yon ay tila biglang naging yelo na dumaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan, lumapit si Tekla sa gawing garahe, malapit sa lumang kulungan ng aso na matagal nang kinalawang at napabayaan sa madilim na sulok ng hardin. Ang amoy ng sariwang pinya mula sa bitbit niyang cake ay hinalikan ng hanging may dalang masangsang na amoy ng amag at basang lupa. Doon, sa likod ng mga rehas na bakal na tila lalamunin na ng kalawang, nakita niya ang isang pares ng maliliit na paa. Marumi ang mga ito, puno ng putik, at nanginginig sa lamig ng semento. "Mama, Lola said if I cry louder, she will send me away like the dogs." Ang bulong na yon mula sa loob ng kulungan ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Tekla. Ang kanyang 7 taong gulang na anak, ang kanyang kaisa-isang hiyas, ay nakakubli sa dilim. Yakap-yakap ang isang manikang basahan na basa na rin ng luha. Nalaglag ang bitbit niyang pasalubong. Ang kahon ay bumuka at ang mamahaling cake ay humalik sa maruming lupa. Nadumihan ng putik at dumi ng hayop. Hustong larawan ng kanyang 8 taong pagsisilbi sa pamilya Flores. Ang bawat sentimo ng kanyang pinagtrabahuhan, ang bawat pagtitiis niya sa panlalait ng kanyang biyenan, at ang bawat gabi na pinili niyang manahimik para sa kapayapaan ng tahanan ay tila yuyurakan lang pala sa ganitong paraan. Mula sa itaas ng beranda, narinig niya ang mahinhin ngunit mapang-uyam na tawa ni Bricia, ang kanyang bayaw. "Mommy, for sure pipirma yan si Tekla. She's too weak for her daughter. Konting takutin lang natin ang bata. Ibibigay niya rin ang pirma para sa commercial lot. She's just a pharmacist with money after all. Wala siyang dugong Flores." At ang pinakamasakit sa lahat ay ang boses na sumagot sa kabilang linya ng telepono. Ang boses ni Ramon, ang lalaking pinangakuan niyang makakasama sa hirap at ginhawa. "Sige ma, just make sure she's okay. Ayaw ko lang ng gulo pag-uwi ni Tekla. Pagod yun sa Cebu." Walang galit na sumabog, walang hiyaw. Ang tanging naramdaman ni Tekla ay ang nakakangilong panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang halaga ng anak ko? Isang kasangkapan para sa lupang hindi naman nila pinaghirapan. Ang hiya na dati-rati ay nagpapatikom sa kanyang bibig. Ang takot na mapag-usapan ng mga kapitbahay, ang takot na masabing bigo ang kanyang dang-asawa ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang klase ng puot na kasing talim ng kidlat. Tumingin si Tekla sa kanyang mga kamay na nanginginig. Nakita niya ang mantsa ng asukal mula sa cake na tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Sa bawat patak ng luha ni Tali na naririnig niya mula sa loob ng hawla, isang bahagi ng pusong mapagtiis ni Tekla ang namamatay. Hindi na siya ang Tekla na yumuyuko kapag pinaparinggan ng biyenan. Hindi na siya ang asawang pikit-matang nagbabayad ng utang ng asawa para lang hindi ito mapahiya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan, hindi para magmakaawa, kundi para pantayan ang tingin ng kanyang anak sa loob ng rehas.
Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-unawa, ay tila naging 2 pirasong itim na kristal, matigas at walang emosyon. "Tali baby, look at mama," mahinang sabi niya sa wikang Tagalog na tila isang pangako ng kamatayan para sa mga taong nasa loob ng bahay. "Huwag ka nang iiyak. Simula ngayon, wala nang makakapanakit sa'yo. Kahit sino." Tumayo si Tekla. Hindi siya pumasok sa main door. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang camera, at sinimulang i-record ang bawat anggulo ng kulungang kinalalagyan ng kanyang anak, kasama ang boses ni na Doña Felicidad at Bricia, na nagtatawanan pa rin sa itaas tungkol sa kung anong alahas ang bibilhin nila kapag naibenta na ang lupa. Ang bawat segundo ng video ay isang pako sa kabaong ng pamilya Flores. Pumasok siya sa bahay ng may mahinahong mukha, ngunit ang kanyang mga hakbang ay tila tunog ng isang martilyo. Pagkakita sa kanya sa sala, agad na nagbago ang anyo ni Doña Felicidad. Nagsuot ito ng maskara ng pag-aalala. "Oh, Tekla, Hija, kararating mo lang? Bakit parang namumutla ka? Halika, nagpaluto ako ng paborito mong sinigang. Nga pala, si Tali ay natutulog na sa taas. Huwag mo na muna gambalain." Tumingin si Tekla sa kanyang biyenan. Ang bango ng sinigang ay tila amoy ng nabubulok na bangkay sa kanyang pang-amoy. "Ganoon po ba, Mama?" Ang tanging naisagot ni Tekla habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang bag kung saan nakatago ang ebidensya ng kanilang kalupitan. "Salamat po sa pag-aalaga sa anak ko habang wala ako. Hinding-hindi ko po ito malilimutan." Ang usok na lumalabas mula sa mangkok ng sinigang ay tila isang mapanlinlang na belo na bumabalot sa hapagkainan ng mga Flores. Sa bawat higop ni Doña Felicidad ng mainit na sabaw, maririnig ang tunog ng kanyang kutsara na tumatama sa mamahaling porselana. Isang tunog na dati-rati ay nagbibigay kay Tekla ng pakiramdam ng tahanan, ngunit ngayon ay tila ba ingay ng isang batingaw na nagbabadya ng kamatayan. Pinagmasdan ni Tekla ang kanyang mga biyenan at ang kanyang asawa. Ang bahay na ito, ang bawat kurtinang pelus na kulay alak, ang malalamig na tiles na inaapakan nila, at maging ang aircon na nagbibigay ng ginhawa sa gitna ng init ng hapon, ay lahat bunga ng kanyang pawis. Sa loob ng 8 taon, ang kanyang chain ng mga botika ang naging balon na hindi natutuyo para sa karangyaan ng pamilyang ito. Ngunit sa mata ni Doña Felicidad, ang lahat ng yon ay kulang pa para bayaran ang karangalan na mapabilang si Tekla sa apelyidong Flores. "Iha, bakit hindi ka kumakain? Masama ba ang timpla ng paborito mong sinigang?" tanong ni Doña Felicidad habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang labi ng telang napkin. "Medyo masama lang po ang pakiramdam ko, Ma. Siguro dahil sa pagod sa biyahe." Mahinahong sagot ni Tekla. Ang kanyang tinig ay patag, walang bahid ng galit, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa sariling palad upang pigilan ang panginginig. Naalala ni Tekla ang unang taon ng kanilang pagsasama. Noong mga panahong yon, naniniwala pa siya sa konsepto ng utang na loob. Noong malugi ang real estate business ng pamilya ni Ramon, hindi siya nag-atubiling ilabas ang kanyang naipong pondo mula sa negosyo ng kanyang sariling mga magulang. "You're a Flores now, Tekla," bulong noon ni Bricia habang tinatanggap ang tsekeng pambayad sa kanilang utang. "Ang pera mo ay pera na rin ng pamilyang ito. Huwag kang maging madamot dahil ang pangalan namin ang nagdadala sa iyo sa mataas na lipunan." At dahil sa takot na masabing siya ay walang hiya, nanahimik siya. Pinanood niyang ubusin ni Ramon ang kanyang kita sa mga investment na palaging bigo, habang ang tanging isinusumbat sa kanya ay ang pagiging masyadong tutok sa trabaho at hindi sapat na pag-aasikaso sa bahay. Tumingin si Tekla kay Ramon. Ang kanyang asawa ay tahimik na kumakain, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang huling pag-uusap nila sa telepono kanina, ang pagsang-ayon nito sa kalupitan ng ina
para lang makuha ang pirma sa lupa, ay paulit-ulit na dumadaloy sa isip ni Tekla. Para itong lason na unti-unting pumapatay sa bawat alaala ng kanilang pagmamahalan. Nga pala Tekla, pagbasag ni Bricia sa katahimikan habang abala sa pag-scroll sa kanyang mamahaling cellphone. The commercial lot in Makati. I talked to a broker. Maganda ang presyo ngayon. If you sign the authorization tomorrow, we can settle the mortgage of this house and maybe start a new venture for Ramon. Para naman hindi siya laging mukhang tau-tauhan mo. Sa botika. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tekla. Ang lupang yon ay ang tanging pamana ng kanyang yumaong ama na hindi pa nila nagagalaw. Ito rin ang lupang ginamit nilang panakot kay Tali. Pag-iisipan ko, Bricia, maikling tugon ni Tekla. Tumayo si Tekla at nagpaalam na pupunta muna sa kanyang silid upang magpahinga. Pagpasok niya sa kwarto, ang katahimikan ay tila sumasakal sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop, hindi upang magtrabaho, kundi upang tingnan ang mga file na ipinadala ng kanyang tauhan sa botika tungkol sa mga huling transaksyon ni Ramon. Ngunit may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon sa social media feed ni Bricia. Isang larawan ng isang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Isang sosyal na babaeng madalas kasama ni Bricia sa mga party. Ang babae ay nakangiti at sa leeg nito ay kumikinang ang isang kwintas na may pendant na hugis luha. Tumigil ang tibok ng puso ni Tekla. Ang kwintas na yon ay ang hiyas ng pamilya na ibinigay niya kay Doña Felicidad nung nakaraang kaarawan nito bilang simbolo ng kanyang pasasalamat at paggalang. Isang antigong alahas na pagmamay-ari ng kanyang lola. Ang caption sa post ay tila isang malakas na sampal. Thank you to my dearest friend Bricia for helping me acquire this rare piece worth every million. Ibinenta nila. Ang alahas na itinuring niyang banal, ang huling alaala ng kanyang pamilya, ay ginawa nilang pera para lamang pondohan ang kanilang marangyang pamumuhay habang ang kanyang anak ay natutulog sa kulungan ng aso. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Tekla ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan sa kwarto ay binuwag ng mahinang paghakbang ni Tekla patungo sa kanyang vault. Kinuha niya ang isang maliit na recorder na nakatago sa ilalim ng mga dokumento. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mga yabag ni Bricia na tila ba may hinahanap. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala. Sa loob ng chapel na matatagpuan sa ikalawang palapag ng mansyon, ang bango ng sariwang milleflores at ang usok mula sa mamahaling insenso ay tila sumasakal sa hangin. Doon, sa harap ng isang imahe ng birhen na nababalot ng ginto, nakaluhod si Doña Felicidad. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa pagbigkas ng rosaryo. Ang bawat butil ng kahoy na hawak niya ay tila saksi sa kanyang kunwari, ay malinis na konsensya. Pinanood siya ni Tekla mula sa pintuan. Isang matinding kuryente ng panlulumo ang dumaan sa kanyang gulugod. Paanong ang isang taong kayang magdasal ng ganito katagal ay siya ring taong kayang magbilanggo ng isang inosenteng bata sa gitna ng dumi at dilim? Oh, Tekla, tapos ka na ba mag-ayos ng gamit mo? Tanong ni Doña Felicidad nang hindi tumitingin. Ang boses ay malambot, ngunit may talim ng awtoridad. Dahan-dahan itong tumayo at hinarap ang Mena. You should pray more, Hija. Masyado kang nakatutok sa mga gamot at benta sa botika. Nakakalimutan mo na ang kaligtasan ng kaluluwa mo at ng anak mo. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa lalamunan ni Tekla. Ang kaligtasan po ni Tali ang lagi kong iniisip, Ma. Kaya nga po ako nagtatrabaho ng husto para wala siyang maranasang hirap. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang amoy ng sampagita perfume nito ay tila naging amoy ng gamot sa embalsamo para kay Tekla. Hinawakan ni Doña Felicidad ang pisngi ni Tekla. Isang haplos na tila pagmamahal
Ngunit ang totoo ay isang pagkontrol. But look at her, Tekla. Tali is becoming difficult. Masyadong spoiled. Kanina, ayaw sumunod sa utos ko na tapusin ang kanyang broccoli. Kailangan ko siyang bigyan ng leksyon. Discipline is an act of love, Hija. Ang mga bata, parang halaman yan. Kapag hindi mo binali ang sangang matigas, lalaking baliko. Binali niyo po ba ang sanga niya sa labas, ma? Sa dilim? Halos pabulong na tanong ni Tekla. Bahagyang natigilan ang matanda, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mapayapang anyo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Masyado ka lang sigurong pagod. Halika sa kusina. Pinagbalat kita ng mangga. Ang tamis nito, galing pa sa probinsya. Sa kusina, iniabot ni Doña Felicidad ang isang platito ng hiniwang mangga. Ang bawat hiwa ay perpekto ang pagkakaayos. Ngumiti ang matanda. Isang ngiti na tila isang anghel, habang iniisip ni Tekla na ang mga kamay na nag-abot ng prutas na ito ay ang parehong mga kamay na nag-utos na ikulong ang kanyang anak na parang hayop. Nasaan nga pala si Manang Sabel, ma? Tanong ni Tekla habang tinititigan ang mangga. Si Manang Sabel ang matagal nang naninilbihan sa kanila at tanging pinagkakatiwalaan ni Tekla pagdating kay Tali. Nagbago ang timpla ng mukha ni Brisha na noon ay kapapasok lang sa kusina. Ay naku, Tekla, don't ask about that woman. Magnanakaw pala yon. I caught her trying to sneak out some of Mommy's jewelry, kaya pinalayas namin agad bago ka pa dumating. Huwag mo na siyang hanapin. Alam ni Tekla na nagsisinungaling si Brisha. Si Manang Sabel ay tapat at mapagmahal. Ang mas malamang na dahilan ay sinubukan nitong protektahan si Tali, kaya ito pinatahimik at pinalayas. Ang bawat salita ni Brisha ay tila isang dagdag na piraso ng ebidensya sa kasalanang kanilang itinatago. Nang malalim na ang gabi at ang lahat ay tila mahimbing nang natutulog, dahan-dahang lumabas si Tekla sa kanilang silid. Iniwan niyang humihilik si Ramon, ang lalaking walang kibo, habang ang sariling dugo at laman ay pinahihirapan. Pumasok siya sa study room ni Ramon. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay bumati sa kanya. Alam niya ang password ng computer ni Ramon dahil siya naman ang bumili nito. Sa ilalim ng mga files tungkol sa mga bagsak na investment nito sa real estate, nakakita siya ng isang folder na may pangalang Flores Legacy. Ang kanyang mga daliri ay naging yelo nang buksan niya ang pinakahuling dokumento. Hindi lamang ito isang simpleng authorization letter para ibenta ang lupa sa Makati. Ito ay isang deed of donation inter vivos. Nakasulat doon na ibinibigay ni Tekla ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama ang kanyang mga butika at ang minanang lupa, kina Ramon at Brisha, kapalit ng panghabambuhay na pagkalinga sa kanya at kay Tali. Ang mas nakakangilabot ay ang pirma sa ibaba. Hindi pa ito pirmado, ngunit meron nang naka-attach na kopya ng kanyang digital signature na malamang ay ninakaw ni Brisha mula sa kanyang opisina. Isang malutong na tunog ng pagkaluskos ng papel ang narinig ni Tekla mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang pintuan ng study room ay bahagyang nakabukas at sa pagitan ng dilim, nakita niya ang anino ng isang tao na kanina pa pala siya pinapanood. Ang aninong nakatayo sa pintuan ay dahan-dahang gumalaw at kasabay nito ang pagtama ng liwanag ng buwan sa mukha ng taong iyon. Hindi si Brisha, hindi si Doña Felicidad, si Ramon. Amoy alak ang kanyang hininga at ang kanyang mga mata ay mapula. Tila pagod na pagod mula sa kung anong kasalanang hindi niya maamin. Tumayo lang siya doon, nakasandal sa hamba ng pinto, pinapanood ang kanyang asawa na huli sa akto na nagbubungkal ng kanyang mga sikreto. Tekla, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang kanyang boses ay paos, puno ng takot na pilit itinatago sa ilalim ng pagiging asawa. Bakit hindi ka pa natutulog? Akala ko ba, pagod ka?
Dahan-dahang isinara ni Tekla ang laptop. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang ritual ng isang taong wala nang nararamdamang takot. Tanging matinding pagkamuhi na lamang. Hinahanap ko lang ang mga resibo ng gamot ni Tali, Ramon. Bakit? May dapat ba akong hindi makita rito? Tinitigan ni Tekla ang kanyang asawa ng diretso sa mga mata. Isang tinging tila humihiwa sa bawat kasinungalingan nito. Napaiwas ng tingin si Ramon. Humakbang siya palapit. Ang amoy ng beer ay nanunuot sa ilong ni Tekla. Wala naman. Halika na. Matulog na tayo. Huwag mo nang intindihin ang trabaho. Sabi ni Mama, bukas daw ay mag-usap tayo tungkol sa kinabukasan ng pamilya. It's for Tali. Tekla, everything we do is for her. Everything? Pag-uulit ni Tekla. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa bakal ng kulungan sa labas. Hindi sumagot si Ramon. Sa halip, iginaya niya si Tekla palabas ng silid. Ngunit bago pa man makalayo, ang puso ni Tekla ay tila piniga nang makita ang isang maliit na bagay sa ilalim ng sofa sa study room. Isang kulay rosas na plastic na cellphone, isang laruan ni Tali na may feature na record and play. Nang makatulog na si Ramon at ang buong bahay ay balot na ng nakakangilong katahimikan, dinala ni Tekla ang laruan sa banyo at doon ito binuksan. Sa loob ng maliit na speaker na yon, narinig niya ang boses na wawasak sa huling piraso ng kanyang pagiging asawa. Quiet, Tali. Kapag hindi ka tumigil sa kaiiyak, hindi ka na makakakalabas dito. Sabihin mo sa mama mo. Kailangan niyang pirmahan ng papel para hindi ka na dito matulog sa labas. Intindis, yun ang boses ni Bricia. At pagkatapos noon, isang mahinang hikbi ng bata at ang boses ni Ramon na tila malayo ngunit naroon. Hayaan mo na, Bricia. Pagod na ang bata. Let's go inside. Walang luha, walang hiyaw. Ang tanging naramdaman ni Tekla ay ang dahan-dahang pagtigas ng kanyang puso. Tila nagiging isang kuta na walang sinumang makakapasok. Kinaumagahan, maagang nagising si Tekla. Inihanda niya ang mga gamit ni Tali. Sa harap ng kanyang biyenan, nanatili siyang kalmado, tila isang lawa na walang alon sa ibabaw, ngunit may malalim na bangin sa ilalim. Ma, dadalhin ko lang si Tali sa parke. Gusto ko siyang ibili ng bagong sapatos at hayaan siyang makalanghap ng sariwang hangin. Sabi ni Tekla habang inaayos ang buhok ng kanyang anak na tila takot pa ring tumingin sa kanyang lola. Parke? Masyadong mainit sa labas, Tekla. Dito na lang kayo sa loob. Maraming laruan si Tali dito. Mabilis na sagot ni Doña Felicidad. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabantay. Kailangan niya ng araw, Ma. At kailangan ko rin ng oras kasama siya. Babalik din kami agad. Hindi hinintay ni Tekla ang sagot ng matanda. Binuhat niya si Tali at mabilis na lumabas patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit hindi sila pumunta sa parke. Pumunta sila sa isang pribadong klinika sa labas ng syudad, kung saan naghihintay ang isang kaibigang doktor. Sa loob ng malamig na silid na amoy disinfectant at sterile na hangin, hinayaan ni Tekla na suriin ng doktor ang bawat pasa, bawat gasgas, at ang bawat bahid ng trauma sa katawan at isipan ng kanyang anak. The child has severe anxiety, Tekla. Ang mga marka sa kanyang pulso ay hindi galing sa simpleng laro. These are signs of restraint, seryosong sabi ng doktor. Habang naghihintay ng resulta, bumili si Tekla ng pagkain para kay Tali. Isang masarap na spaghetti at manok. Inilapag niya ito sa harap ng bata. Ngunit sa halip na kumain ng mabilis, si Tali ay dahan-dahang tumingin sa kanyang ina. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakapatong sa mesa, nanginginig. Mama, if I eat all of this, will Lola lock me up again? Ang tanong ni Tali ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Tekla. She said, eating too much is bad for the family's money. She said the cage is for girls who are greedy. Napapikit si Tekla. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tila isang lason na kailangang ilabas. Hinawakan niya ang kamay ni Tali. Nararamdaman ang lamig nito
Sa kabila ng init ng paligid. No, baby. No one will ever lock you up again. Mama is here. Mama will make them pay. Bulong ni Tekla. Ang kanyang tinig ay puno ng isang mapanganib na paninindigan. Pabalik sa sasakyan, kinuha ni Tekla ang kanyang phone at tinawagan ng isang numerong matagal na niyang hindi dinadial. Severino, it's Tekla. I need your help. Not as a friend, but as the toughest lawyer I know. I have the recordings. I have the medical report. I want them to lose everything. Not just the land, but the very air they breathe. Sa kabilang linya, ang boses ni Attorney Severino Alba ay naging seryoso. Sigurado ka ba rito, Tekla? Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. This will ruin the Flores family name forever. The name Flores was already ruined the moment they treated my daughter like an animal, Sev. I don't want a settlement. I want justice. Nang makauwi sila sa mansyon, sinalubong sila ni Ramon sa pinto. Ang mukha nito ay puno ng pagkabalisa. Hinila niya si Tekla sa gilid, palayo kay Tali. Tekla, nasaan ka ba galing? Galit na si Mama. Kanina pa naghihintay ang broker. Please, sign the papers now. Para matapos na ito. Para hindi na tayo nag-aaway-away. Isang pirma lang, Tekla. Para sa atin din ito. Tinitigan ni Tekla si Ramon. Ang lalaking ito, na dati niyang tinitingala, ay tila isang maliliit na insekto na lamang sa kanyang paningin. Para matapos na, Ramon, ulit ni Tekla, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, tatapusin na natin ito, pero sa paraang hindi niyo inaasahan. Ang ulan sa labas ay tila isang walang katapusang hagupit sa bubungan ng mansyon at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Ramon na naiwan sa kanilang silid. Nakaupo si Tekla sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa malalamig na sapin na tila ba nagyayelong tubig. Sa bawat patak ng ulan, naaalala niya ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Tali sa loob ng madilim na kulungang iyon. Pumasok si Ramon sa silid, bitbit ang isang baso ng gatas na tila isang alay ng kapayapaan. Ngunit para kay Tekla, ang bawat kilos ng kanyang asawa ay tila isang dula-dulaan na wala ng saysay. Heto, Tekla, inumin mo muna ito para makatulog ka ng mahimbing. Ang boses ni Ramon ay malumanay, ngunit may panginginig na hindi niya maitago. Huwag mo nang isipin ang sinabi ni Mama kanina. Alam mo naman si Mama. Matanda na at madaling uminit ang ulo. She only wants what's best for us, for the family name. Tumingin si Tekla sa baso ng gatas, pagkatapos ay sa mga mata ng kanyang asawa. Ramon, nakita ko si Tali sa labas kagabi, sa kulungan ng aso. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga. Ang baso sa kamay ni Ramon ay bahagyang gumaod, at ang puting likido ay muntik nang tumapon. Napaiwas siya ng tingin, tila isang batang huli sa akto ng pagnanakaw. Tekla, don't make a big deal out of it. It was just a disciplinary measure. Sabi ni Mama, kailangang matutong sumunod ng bata. Hindi naman siya sinasaktan. Tinatakot lang para hindi maging matigas ang ulo. Ang paliwanag ni Ramon ay tila isang kumpisal ng kanyang sariling karuwagan. Tinatakot? Ramon, anak mo siya. Dugo at laman mo. Ang boses ni Tekla ay hindi sumigaw. Ngunit ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo. Nakita mo siya doon, hindi ba? Nakita mong nanginginig ang anak mo sa dumi at dilim, pero hinayaan mo lang dahil ayaw mong magalit ang iyong ina? Lumapit si Ramon at sinubukang hawakan ang mga balikat ni Tekla, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Please, Tekla, intindihin mo rin ako. Ipinalit ako ni Mama sa posisyon sa kumpanya dahil sa mga talo ko sa sugal at bad investments. Kapag hindi natin nakuha ang lupa mo, kukunin ni Mama ang lahat sa atin. Mawawalan tayo ng bahay. Maghihirap tayo. Do you want that for Tali? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tekla.
Maghihirap. Ramon, ako ang bumubuhay sa pamilyang ito. Ang perang winawaldas mo at ng kapatid mo ay galing sa aking puyat at pagod. At ngayon, sasabihin mong kailangang isakripisyo ang kaluluwa ng ating anak para lang sa mga ari-ariang hindi mo naman pinaghirapan? Tekla, listen to me. Naging desperado na ang boses ni Ramon. Isang pirma lang naman sa authorization letter na dala ni Bricia. Kapag naibenta ang lupa, mababayaran natin ang utang ko kay Tito Eduardo at titigil na si Mama sa pang-aapi sa'yo. Isn't that what you want? Peace para matapos na ang gulo? Dahan-dahang tumayo si Tekla. Tumingin siya sa bintana kung saan ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng liwanag sa madilim na hardin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tekla ang huling hibla ng kanyang pagmamahal kay Ramon na tuluyan nang napigtas. Ang lalaking pinangakuan niya ng katapatan ay hindi lamang mahina. Siya ay kasabwat sa krimen laban sa sariling anak. You chose them, Ramon. You chose your mother's pride over your daughter's safety. Ang bulong ni Tekla ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang kasal. Hindi totoo yan. I'm doing this for us. Sigaw ni Ramon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakasala. Lumabas si Ramon ng silid. Iniwan si Tekla sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa man tuluyang mawala ang tunog ng kanyang mga yabag, kinuha ni Tekla ang kanyang laptop na nakatago sa ilalim ng kama. Binuksan niya ang isang folder na ipinadala ni Severino, isang detalyadong ulat tungkol sa mga huling transaksyon ni Bricia. Natuklasan ni Severino na hindi lamang pambayad ng utang ang kailangan ng pamilya Flores. Si Bricia ay nakikipag-ugnayan sa isang illegal na financier para isanla ang mansyong tinitirhan nila nang walang pahintulot ni Doña Felicidad. Ang pirma ni Tekla sa lupain sa Makati ang gagamitin nilang pantakip sa butas na nilikha ng kanilang sariling kasakiman. Sa gitna ng hating gabing iyon, habang ang lahat ay tila mahimbing nang natutulog, isang matinding desisyon ang nabuo sa isip ni Tekla. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa paglaya mula sa isang pamilyang kumakain ng kapwa para lang mabuhay sa karangyaan. Kinuha ni Tekla ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato ni Tali na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang mga pasa sa pulso ng bata ay tila nagliliyab sa paningin ni Tekla. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang halaga ng anak ko? Isang kasangkapan para sa mga taong walang konsensya. Ang lamig ng gabi ay unti-unting pinalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Ang bawat luhang itinago ni Tekla sa loob ng 8 taon ay naging mga bala na handa na niyang iputok. Narinig ni Tekla ang mahinang pagpihit ng pinto ng kabilang silid. Si Bricia, marahil ay tinitiyak kung natutulog na siya o kung nakuha na ba ni Ramon ang kanyang pirma. Pinatay ni Tekla ang liwanag ng kanyang laptop at humiga ng tahimik. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, naghihintay sa pagdating ng bukas, ang araw kung saan ang bawat maskara ng kabanalan ng mga Flores ay tuluyan niyang wawasakin. Ang opisina ni Attorney Severino Alba ay amoy lumang kwerdas, hinaluan ng matapang na aroma ng barakong kape at ang pait ng tinta. Malayo ito sa marangyang mansyon ng mga Flores na puno ng mapanlinlang na bango ng mamahaling kandila. Dito, sa gitna ng mga naglalakihang libro ng batas, naramdaman ni Tekla na sa wakas ay humihinga siya ng hangin na walang halong kasinungalingan. Sigurado ka na ba rito, Tekla? Kapag inumpisahan natin ang paglipat ng mga pondo mula sa main accounts ng farmasya patungo sa isang trust fund para kay Tali, mapapansin niya ni Ramon sa susunod na audit. Seryosong paalala ni Severino habang inaayos ang kanyang salamin. Tumingin si Tekla sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang singsing sa kasal. Isang simpleng gintong banda na simbolo ng 8 taon niyang pagtitiis. Let them notice, Sev.
Alam ni Ramon ang bawat sentimong labas-pasok sa kumpanya, pero masyado siyang abala sa pagtatakip ng mga talo niya sa sugal para busisiin ang mga detalye. Bricia is the real threat. She thinks she's a genius in business, but she's just a vulture waiting for my signature. Ang boses ni Tekla ay malamig, matigas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Inilabas ni Severino ang isang folder. May nahanap ako tungkol kay Doña Felicidad, ang lupa sa Makati na pilit nilang kinukuha sa'yo. Hindi lang yan para sa utang ni Ramon. Ang pamilya Flores ay may malaking butas sa kanilang estate taxes mula pa noong mamatay ang biyenan mo. Kung hindi nila maibebenta ang lupa mo, ang mansyong tinitirhan nyo ngayon ay maaaring ma-sequester ng gobyerno. They are desperate, Tekla, and desperate people are dangerous. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Tekla. Kaya pala handa silang ikulong ang sarili nilang apo sa hawla ng aso para lang makuha ang kanyang pirma. Ang kanilang marangyang buhay ay isang marupok na kastilyong gawa sa buhangin at ang kanyang pawis ang nagsisilbing pandikit para hindi ito tuluyang gumuho. I want to bleed them dry, Sev. Slowly. Unahin natin ang liquid assets. I want the pharmacy's operating funds moved to the Davao Branch Expansion Project. Sa papel, mukhang legal na investment, pero sa katotohanan, tinatanggalan ko na sila ng oxygen, wika ni Tekla. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang hinawakan ni Tekla ang kanyang singsing. Sa isang iglap ng lakas ng loob, hinugot niya ito mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy na mesa ay tila isang hatol. Tiningnan ni Tekla ang kanyang daliri. May naiwang maputlang marka doon. Isang bakas ng 8 taon na pagkakulong sa isang relasyong puno ng pang-aabuso at manipulasyon. Ang balat sa ilalim ng singsing ay tila nasasakal, hindi nakasiklab ng araw sa loob ng mahabang panahon. 8 years, Sev. 8 years akong nabulag ng konsepto ng hiya at utang na loob. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat, matatanggap nila ako bilang pamilya. Pero para sa kanila, ako ay isa lamang ATM na may apelyidong Flores. Ang bulong ni Tekla ay puno ng pagtanggap sa katotohanan. What about Ramon? Tanong ni Severino. Ramon died to me the moment he looked at Tali in that cage and did nothing. He's no longer my husband. He's just an accomplice. Sagot ni Tekla habang itinatago ang singsing sa pinakailalim ng kanyang bag. Samantala, sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang nagbabadyang unos. Habang wala si Tekla, mabilis na pumasok si Bricia sa opisina nito sa bahay. Ang bawat hakbang ni Bricia sa parquet floor ay tila batunog ng isang mangangaso na lumalapit sa kanyang huli. Amoy alak at sigarilyo, si Bricia, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa kasakiman. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer ni Tekla. Pilit na hinahanap ang company seal at ang mga orihinal na titulo ng lupa. Ang bawat kaluskos ng papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Nasaan na yon? I know she keeps it here, bulong ni Bricia sa sarili habang pilit na sinusungkit ang lock ng isang maliit na steel vault na nakatago sa likod ng mga libro ng medisina. Hindi alam ni Bricia, ang bawat galaw niya ay malinaw na nakikita ni Tekla sa pamamagitan ng isang maliit na hidden camera na itinago niya sa loob ng isang digital clock sa ibabaw ng mesa. Mula sa kanyang cellphone sa opisina ni Severino, pinanood ni Tekla ang desperasyon ng kanyang bayaw. Isang matalim na tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig ni Bricia. Sa wakas, nabuksan niya ang drawer, ngunit sa halip na ang orihinal na titulo, isang pirasong papel lamang ang nahanap niya doon. Isang sulat kamay na mensahe na tila ba isang hamon mula sa hukay. Nanlaki ang mga mata ni Bricia habang binabasa ang nakasulat sa papel. Ang kanyang nanginginig na kamay ay tila gustong remasin ang dokumento, ngunit ang takot ay biglang bumalatay sa kanyang mukha. Sa kabilang dako, ibinaba ni Tekla ang kanyang phone at tumingin kay Severino. Handa na ang lahat, Sev.
Let the games begin. Ang sikat ng araw sa loob ng mansyon ng mga Flores ay tila isang mapanghusgang liwanag na tumatama sa bawat sulok ng marangyang sala. Amoy ng sariwang bulaklak at mahal na Earl Grey tea ang bumabalot sa paligid, isang bango na sadyang pinili ni Tekla para sa hapong ito. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa narera, maayos na nakasalansan ang mga folder na kulay asul. Ang mga dokumentong ito ang tila bamitya ng isang bombang naghihintay na lamang sumabog. Nakaupo si Doña Felicidad sa kanyang paboritong silya. Suot ang kanyang pinakamahal na perlas. Sa kanyang tabi, si Bricia ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga folder matapos ang insidente sa opisina kagabi, kung saan isang sulat na may nakasulat na ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan, hindi ng pagnanakaw ang nahanap niya, ay tila ba mas naging agresibo ang kanyang kilos. Tekla, Hija, ang boses ng matanda ay puno ng tamis na tila ba asukal na nakakalunod. I'm glad you finally realized that family is everything. Ang paglipat ng lupain sa Makati ay para rin sa ikabubuti ninyong mag-asawa. We will use the proceeds to clear Ramon's debts and secure Tali's college fund. It's a win-win situation. Ngumiti si Tekla, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Opo, ma. Naisip ko po na tama kayo. Walang saysay ang ari-arian kung ang pamilya naman ay nagkakagulo. I want peace. I want Tali to grow up in a home where everyone is happy. Pumasok si Ramon sa sala. May dalang mga bolpen. Ang kanyang mukha ay puno ng relief. Tila ba nabunutan ng tinik dahil sa wakas ay hindi na niya kailangang pumili sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa. Hindi niya alam na ang katahimikang nakikita niya kay Tekla ay ang katahimikan bago ang isang malakas na dilubyo. I called Attorney Severino to witness this, ma. Dagdag ni Tekla habang tinititigan ang bawat isa sa kanila. And I also invited some people from the pharmacy's board and some old family friends. I want this to be official. I want everyone to see how much I value this family. Nagkatinginan sina Bricia at Doña Felicidad. Bahagyang kumunot ang noo ni Bricia. Board members, Tekla, this is a family matter. Bakit kailangang may ibang tao pa? Transparency, Bricia. Maikling sagot ni Tekla habang dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng folder. Gusto ko lang na malinis ang lahat para wala nang sumbatan sa huli. Maya-maya pa, narinig ang tunog ng ilang sasakyang humihinto sa harap ng mansyon. Ang bawat hakbang ng mga papasok na panauhin sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na malapit nang tumama sa 12:00. Pumasok si Attorney Severino kasama ang 3 lalaki na nakasuot ng formal na barong at 2 babaeng may dalang mga folder. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa 2 sa mga lalaking kasama ni Severino. Ang kanilang kilos ay masyadong formal. Ang kanilang mga mata ay tila ba nag-oobserba sa bawat galaw ng mga Flores. Good afternoon, everyone. Bati ni Severino. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng profesionalismo. Inilabas ni Bricia ang kanyang pinakamagandang ngiti. Ang kanyang kamay ay handa ng humawak sa bolpen. Let's get this over with, attorney. We have a lot of things to celebrate tonight. Before we sign anything, putol ni Tekla. Tumayo siya at lumakad patungo sa harap ng isang malaking monitor na sadyang ipinalagay niya sa sala para sa presentation ng mga asset. I want to show a short video about the legacy of this family para maalala natin kung bakit natin ito ginagawa. Pinindot ni Tekla ang remote. Ang ilaw sa sala ay dahan-dahang namatay at ang tanging liwanag na natira ay ang galing sa screen. Ang unang lumabas ay mga litrato ng kasal ni Tekla at Ramon. Ang mga ngiti ng pamilya Flores na tila ba puno ng pagmamahalan. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, nagbago ang mga imahe. Isang malabong video ang lumitaw. Ang bawat puso sa loob ng silid ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pamilyar na madilim na sulok ng hardin. Ang boses ni Tali na humihikbi, ang mga rehas na bakal na kinalawang,
at ang mga paa ng isang batang nanginginig sa putikan. Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Doña Felicidad ay nanginginig sa galit. Tinangka niyang tumayo, ngunit tila ba napako siya sa kanyang upuan nang marinig ang sarili niyang boses mula sa video. Huwag mong sasabihin sa asawa mo, Ramon. Kailangang matakot ng batang iyan. Kasunod nito ay ang mga audio recording ng pagbabanta ni Bricia at ang mga screenshots ng mga dokumentong ninakaw ni Bricia mula sa vault ni Tekla. Ang katahimikan sa sala ay tila isang sumasabog na bulkan. Ang mukha ni Bricia ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga pader ng mansyon. Si Ramon ay nakatitig sa screen, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakikita ang sarili niyang karuuwagan na nakarecord sa harap ng lahat. Tumingin si Tekla kay Doña Felicidad. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningas na uling. You wanted a signature, Ma? Ang boses ni Tekla ay puno ng isang mapanganib na kalmado. The papers on that table, they are not transfer deeds. They are the official complaints for child abuse, grave coercion, and graft and corruption. Biglang bumukas ang pintuan ng mansyon at pumasok ang dalawa pang lalaki. Ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang malapot na likido na unti-unting sumasakal sa bawat hininga ng mga Flores. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Bricia na tila ba isang hayop na nasukote sa isang bitag. Ang monitor sa dingding ay nananatiling bukas. Ang imahe ni Tali sa loob ng kulungan ay tila isang tahimik na saksi sa pagkawasak ng isang dinastiyang binuo sa kasinungalingan. Tekla, ano bang ibig sabihin nito? Ang boses ni Doña Felicidad ay nanginginig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding pagkapahiya sa harap ng mga board members at ng mga pulis. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang perlas. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng dignidad. Nilalapastangan mo ang pamilyang ito sa harap ng mga estranghero. It was just a misunderstanding. Disiplina lang ang ginawa namin. Para sa ikabubuti ng bata ang lahat ng yon. Dahan-dahang lumapit si Tekla sa kanyang biyenan. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang hatol. Huminto siya sa harap ng mesa at kinuha ang tasang porselana na may lamang tsaa ni Doña Felicidad. Disiplina, Ma. Ang boses ni Tekla ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Ang pagkulong sa isang 7 taong gulang na bata sa gitna ng dumi at pangaapi ay hindi disiplina. Iyan ay kalupitan. Ginawa niyo yon dahil alam niyong si Tali ang tanging kahinaan ko. Ginamit niyo ang sarili niyong apo bilang sangla para sa inyong kasakiman. Tekla, stop this drama! Sigaw ni Bricia. Ang kanyang muka ay mapula sa galit at takot. You're just making this up to get back at us. Wala kang ebidensya na kami ang may gawa niyan. Hinarap siya ni Severino. Hawak ang isang makapal na folder. Actually, Miss Flores, we have everything. The CCTV footage from the garage, the digital footprint of the files you stole from Tekla's laptop, and the sworn statement of Manang Sabel, who witnessed everything before you forced her to leave. Nanlaki ang mga mata ni Bricia. Ang pangalan ni Manang Sabel ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. And Ramon, lumingon si Tekla sa kanyang asawa na nooy nakayuko lamang, tila isang aninong unti-unting naglalaho. I have the recording of your phone call with your mother. You knew everything and you chose to let it happen just to save your own skin from your gambling debts. Inanggat ni Ramon ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng isang taong huli na ang lahat. Tekla, sorry. I was scared. I didn't think they would go that far. Please, wag naman ganito. Pamilya tayo. Pamilya? Ang pag-uulit ni Tekla ay puno ng pagkasuklam. Hindi pamilya ang tawag sa mga taong nagnanakaw ng kinabukasan ng sarili nilang dugo at laman.
Isang sindikato kayo na nagtatago sa ilalim ng apelyidong Flores. Sa isang iglap, tumayo si Doña Felicidad at tinangkang hablutin ang mga folders sa mesa. Hindi ako papayag. Akin ang bahay na ito. Akin ang lahat ng ito. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang mamahaling tea set na gawa sa porselana. Ang tunog ng pagkabasag ng mga tasa at pitsel sa matigas na sahig ay tila ba ang huling huni ng kanilang kapangyarihan. Ang tsa ay tumapon sa kanyang mamahaling damit, tila isang mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Lumapit ang isa sa mga pulis at nagpakita ng warrant. Doña Felicidad Flores, Bricia Flores, and Ramon Flores, you are under investigation for violations of Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, and grave coercion. Ang mukha ni Doña Felicidad ay tila isang tuyong dahon na nalalanta. Ang kanyang labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang hiya, na mas mahalaga pa sa buhay ng kanyang apo, ay tuluyan ng nadurog sa harap ng mga taong dati-rati. Ay tinitingala siya. Sev, pakitululoy ang proseso, sabi ni Tekla habang dahan-dahang tumatalikod. I want them out of this house. Ngayon din. Tekla, you can't do this. Saan kami pupunta? Sigaw ni Bricia habang hawak siya ng mga pulis sa braso. Hindi lumingon si Tekla. Sa kanyang isip, tanging ang mukha ni Tali ang nakikita niya. Ang laban na ito ay hindi para sa lupa, hindi para sa pera, kundi para sa bawat luhang pumatak sa loob ng madilim na kulungang iyon. Habang inilalabas ang mga Flores mula sa mansyon, ang bango ng siya ay hinalikan ng amoy ng ulan na nagsisimulang pumatak sa labas. Isang paglilinis na matagal nang hinintay ni Tekla. Ang bawat piraso ng nabasag na porselana sa sahig ay tila mga kristal ng kanilang kasinungalingan na ngayoy yuyurakan na lamang ng mga sapatos ng mga awtoridad. Ang sala na dati amoy mamahaling insenso at kapangyarihan ay dahan-dahang napapalitan ng amoy ng ulan na pumapasok mula sa nakabukas na pinto. Isang malamig at malinis na amoy na tila ba naghuhugas sa dumi ng pamilya Flores. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ang kanilang mga uniforme ay payak. Malayo sa rangya ng mga suot nina, Doña Felicidad at Bricia. Ngunit ang bitbit nilang awtoridad ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. Mrs. Vergara Flores, we are here to officially document the situation and take the child's statement in a safe environment, sabi ng isang social worker habang maingat na sinusuri ang bawat sulok ng mansyon. Tumingin si Tekla kay Tali na nooy nakakubli sa likod ng binti ni Attorney Severino. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang lola na nooy pilit na pinipigilan ng mga pulis. Ang hiya na dati-rati ay nagpapatikom sa bibig ni Tekla ay tuluyan ng naglaho na palitan ng isang klase ng puot na kasing talim ng kidlat. Tekla, please, mag-usap tayo. Huwag mong hayaang madamay ang pangalan natin sa ganitong iskandalo. Sigaw ni Bricia, ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang makeup ay nagmantsa na sa kanyang mukha dahil sa pawis at takot. I'll give back everything. Just stop this. Wala ka nang ibabalik, Bricia, dahil wala ka namang pag-aari sa bahay na ito, kundi ang iyong kasakiman. Ang boses ni Tekla ay patag. Walang halong emosyon. Ngunit ang pinakanakakasulasok na bahagi ng hapong yon ay nang biglang lumuhod si Ramon sa harap ni Tekla. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ng asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon ng isang taong lunod na sa sariling kasalanan. Tekla, honey, makinig ka. I didn't want any of this. Si Mama ang nag-utos sa akin. Sabi niya, it's the only way to save the family business. Si Bricia ang kumuha ng digital signature mo. I was just trying to be a good son. Isang malakas na sampal ng katotohanan
Ang bumalatay sa mukha ni Doña Felicidad nang marinig ang pagtataksil ng kanyang paboritong anak. Ramon, anong sinasabi mo? Ikaw ang lumapit sa akin dahil sa mga utang mo sa kasino. Ikaw ang nagsabing gamitin natin ang bata para mapilit si Tekla. Ang dalawa ay nagsimulang magsisihan sa harap ng mga pulis. Ang kanilang mga boses ay naghahalo sa isang nakakarinding ingay ng pagkakait at paghuhugas kamay. Ito ang hubad na katotohanan ng pamilyang Flores. Sa oras ng panganib, handa nilang lamunin ang isa't isa para lamang makaligtas. Tumingin si Tekla sa kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay tila ba isang maliliit na insekto na lamang sa kanyang paningin. Ang amoy ng alak na nanunuot sa hininga ni Ramon ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling karuwagan. Ramon, stop it. You are pathetic. Bulong ni Tekla. Hindi mo ako nawala ngayong araw. Nawala mo kami ni Tali noong sandaling nakita mo ang anak mo sa loob ng rehas na bakal, pero mas pinili mong manahimik dahil sa takot mo sa iyong ina. You are not a father. You are just a shadow of a woman who values pride more than blood. Sa isang senyas ni Severino, inilabas na ng mga pulis ang mga posas. Ang tunog ng bakal na nagtatama sa isa't isa ay tila ba ang huling-huni ng kalayaan para sa mga Flores. Ang bawat hakbang nila palabas ng mansyon ay tila ba pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa buhay ni Tekla. Naiwan si Tekla sa gitna ng malawak na sala. Tumingin siya sa monitor kung saan nakatigil pa rin ang imahe ng kulungan ni Tali. Dahan-dahan niyang pinatay ang screen. Ang kadiliman ay bumalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Hinawakan ni Tekla ang kamay ni Tali. Ang init ng palad ng kanyang anak ay ang tanging bagay na mahalaga sa sandaling iyon. Ang bawat pasa sa pulso ng bata ay tila naglalaho na sa ilalim ng haplos ng kanyang ina. Everything is over, Tali. We are going home. A real home. Bulong ni Tekla. Sa labas, ang mga siren ng pulis ay unti-unting lumalayo. Humahalo sa tunog ng malakas na ulan na tila ba isang pagbabasbas para sa kanilang bagong simula. Ang mga Flores ay dadalhin sa presinto, kung saan ang bawat maskara ng kanilang kabanalan ay tuluyan ng huhubarin sa harap ng batas. Ang mansyon ng mga Flores na dati simbolo ng kapangyarihan at hindi matitinag na yaman ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa semento at marmol. Wala na ang bango ng mamahaling kandila na sadyang inangkat pa mula sa Europa. Ang tanging nananatili sa bawat sulok ay ang amoy ng alikabok at ang nakakasulasok na pait ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat dingding ay tila humihinga ng mga alaala ng bawat pang-aaping naganap sa loob ng 8 taon. Sa labas ng gate, ang kulay dilaw na tape ng mga awtoridad ay nakaharang, isang babala na ang bawat gamit sa loob, mula sa mga antigong rebulto hanggang sa mga hiyas na ninakaw ang kinang mula sa pawis ni Tekla, ay hindi na pag-aari ng mga Flores. Ang bawat gamit ay isa sa ilalim sa sequestration upang bayaran ang mga utang at buwis na itinago ni Bricia at Doña Felicidad sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng isang madilim na selda sa presinto, nakaupo si Doña Felicidad sa isang matigas na bangko. Ang kanyang mamahaling telang seda ay gusot-gusot na at ang kanyang mga perlas ay kinuha na ng mga pulis bilang bahagi ng protocol. Wala na ang kanyang mga kaibigan sa high society na dati laging nakapaligid sa kanya. Ang mga taong dati humahalik sa kanyang kamay ay sila pang unang nag-post sa social media tungkol sa kanyang kinasangkutang iskandalo. Inabutan siya ng isang plastik na baso ng tubig at isang balot ng mumurahing tinapay ng isang jail guard. Tiningnan ito ng matanda ng may matinding pandidiri, ngunit ang gutom ay unti-unti nang nananaig sa kanyang hiya. Ang reyna ng mga Flores na dati hindi kumakain kung hindi pilak ang kubyertos
ay napilitang kumagat sa matigas na tinapay habang ang luha ng kahihiyan ay dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Samantala, si Brisha ay tila nawawala na sa sariling kaisipan. Ang kanyang mga lihim na utang sa mga illegal na financier ay lumabas na rin. Hindi lamang kulong ang kanyang kinakaharap, kundi ang banta ng mga taong pinagkakautangan niya ng milyon-milyon. Ang kanyang bawat hininga ay puno ng takot na sa bawat pagpikit niya, ang mga rehas na bakal ay mas lalong sumisikip. Sa isang maliit na apartment malapit sa Davao, malayo sa ingay ng Maynila, nakatayo si Tekla sa harap ng bintana. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang singsing, wala na ang mantsa ng asukal mula sa nadumihang cake sa Cebu. Ang kanyang mga daliri ay malinis na. Handa nang humawak muli ng panulat para sa kanyang bagong buhay. Narinig niya ang isang mahinang katok sa pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya si Ramon. Ang kanyang asawa ay tila isang taong galing sa hukay. Marumi ang kanyang barong, puno ng mantsa ng alak at pawis. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang katawan ay tila batuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Dahan-dahang lumuhod si Ramon sa harap ni Tekla. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na semento ng hallway. Tekla, maawa ka naman. Ang boses ni Ramon ay basag, puno ng pait at desperasyon. Wala na kaming matirhan. Kinuha na ng bangko ang lahat. Si Mama, hindi niya kakayanin sa loob. Please, bawiin mo ang kaso. Para kay Tali Tekla, kahit para na lang sa anak natin. Tinitigan ni Tekla ang lalaking minahal niya noon. Ang bawat linyang nakaukit sa mukha ni Ramon ay tila ba mapa ng lahat ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa halip na awa, ang tanging naramdaman ni Tekla ay ang isang malamig na katahimikan. Para kay Tali, ang bulong ni Tekla ay tila ba isang hangin na dumaan sa pagitan nila. Ramon, noong nakita mo si Tali sa loob ng kulungan ng aso, inisip mo ba ang kapakanan niya? Noong tumatawa si Brisha habang tinatakot ang ating anak, nasaan ang awa mo? Nagkamali ako, Tekla. Alam ko, pero pamilya tayo. Sigaw ni Ramon habang sinusubukang hawakan ang mga paa ng asawa. Dahan-dahang umatras si Tekla. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, tanging ang isang matibay na pader ng paninindigan. Ang pamilya ay binubuo ng pagmamahal at proteksyon, Ramon. Ang sa inyo ay binubuo ng takot at kasakiman. Hindi mo ako nawala noong araw na dinala ka ng pulis. Nawala mo kami noong sandaling mas pinili mong maging anak ni Felicidad kaysa maging ama ni Tali. Isinara ni Tekla ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila ba ang huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang pagtitiis. Mula sa loob, narinig niya ang mahinang hikbi ni Ramon sa labas. Ang mga kamao nito na humahampas sa pinto ng walang lakas. Lumingon si Tekla sa loob ng silid. Nakita niya si Tali na masayang naglalaro sa sahig kasama ang isang asong rescuer na kinuha nila mula sa shelter. Ang bata ay tumawa. Isang tunog na kasing dalisay ng kristal. Ang bawat rehas na bakal sa isipan ni Tali ay unti-unti nang natutunaw sa init ng tunay na pagmamahal ng kanyang ina. Kinuha ni Tekla ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling mensahe mula kay Severino. Ang balita tungkol sa tuluyang pagbagsak ng kumpanya ng mga Flores ay kalat na sa lahat ng pahayagan. Ang hustisya ay hindi lamang dumating sa loob ng korte, kundi sa harap ng buong mundo. Ang mga taong nagtayo ng kanilang palasyo sa ibabaw ng luha ng isang bata ay ngayoy nalulunod na sa sarili nilang putikan. Ang hangin sa Davao ay may dalang amoy ng alat ng dagat at ang tamis ng hinog na prutas. Isang bango na malayo sa masangsang na amoy ng amag at mamahaling pabangong nakakasakal sa mansyon ng mga Flores. Sa labas ng kanilang bagong bahay, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na nagpapalayas sa bawat lamig na nanatili
sa mga buto ni Tekla sa loob ng 8 taon. Dito, sa gitna ng mga puno ng niyog at malawak na asul na langit, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Hindi na ito ang katahimikang nagbababadya ng bagong pang-aapi, kundi ang katahimikang nagbibigay ng puwang para sa paghilom. Nakaupo si Tekla sa veranda, pinapanood si Tali na kasama ang kanyang therapist sa loob ng hardin. Ang bata ay may hawak na mga krayola at isang malaking piraso ng papel. Sa bawat hagod ng kulay, nakikita ni Tekla ang dahan-dahang pagbabalik ng sigla sa mga mata ng kanyang anak. "You're doing great, Tali. What are you drawing today?" Ang boses ng therapist ay malambot. Tila ba isang awit. Tumingin si Tali sa kanyang ina at ngumiti. Isang tunay na ngiti na hindi napilit. "I'm drawing our new home, teacher. It has big windows and many sunflowers. Look, no fences, no bars." Ang bawat salita ni Tali ay tila isang haplos sa puso ni Tekla. Ang golden moment na ito, ang makitang iginuhit ng kanyang anak ang isang bahay na walang rehas, ay ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ni Tekla sa kanyang buong buhay. Higit pa ito sa anumang tubo sa negosyo o anumang lupang nakuha niya muli. Ang kaligtasan ng kanyang anak, ang kanyang naging tanging kompas sa gitna ng bagyong kanyang hinarap. Lumapit si Attorney Severino, bitbit ang 2 baso ng sariwang juice. Naupo siya sa tabi ni Tekla. Ang kanyang muka ay payapa, ngunit seryoso pa rin pagdating sa usaping legal. "The final decree of annulment is almost ready, Tekla, and the court in Manila has denied Ramon's petition for visitation rights, given the psychological reports and the criminal records of his family," sabi ni Severino. "He's been trying to reach out through common friends." Sabi niya, nagbago na raw siya. "He's working in a small firm now, but his salary is mostly garnished for the damages we won." Tinitigan ni Tekla ang baso ng juice, nararamdaman ang lamig ng yelo sa kanyang palad. "Changes don't happen overnight, Sev, and some wounds are too deep to be healed by a simple apology. He had 8 years to be a husband and a father, but he chose to be a puppet. I hope he finds his soul, but he will never find his way back to us." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Tekla sa ibabaw ng lamesa. Ang screen ay nagpakita ng isang unknown number, ngunit alam ni Tekla ang bawat digit nito sa kabila ng pilit niyang paglimot. Isang text message mula kay Ramon. "Tekla, please, I'm at my lowest. Ma is sick in the detention center and Bricia won't talk to me. I just want to see Tali for 5 minutes. Just 5 minutes para mag-sorry sa kanya. Kahit iyon lang, utang na loob, Tekla." Binasa ni Tekla ang mensahe ng dahan-dahan. Ang salitang utang na loob ay tila ba isang lason na, dati-rati, ay nagpapatikom sa kanyang bibig. Ngunit ngayon ay wala na itong talim. Ang bawat letra ay tila ba tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Tumingin siya kay Tali na nooy masayang tumatakbo sa damuhan. Hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang sikat ng araw ay tumatama sa buhok ng bata. Ginagawa itong kulay ginto. Walang panginginig ang mga daliri ni Tekla nang pindutin niya ang delete button. Pagkatapos ay tuluyan niyang na-block ang numero. Walang reply. Walang galit. Walang paliwanag. Ang kanyang katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Isang pader na hindi na kailanman muling mabubuwag ng mga flores. "Everything okay?" tanong ni Severino. Napansin ang bahagyang pagtigil ni Tekla. Ngumiti si Tekla. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. "Yes, everything is exactly where it should be." Tumayo si Tekla at lumapit sa kanyang anak. Binuhat niya si Tali at naramdaman ang amoy ng shampoo at araw sa buhok nito. Sa sandaling iyon, alam ni Tekla na ang bagong umaga sa Davao ay hindi lamang isang paglipat ng lugar, kundi isang paglipat ng kaluluwa mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging isang malayang ina. Ang anino ng mansyon sa Manila ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng nagniningning na sikat ng araw ng Mindanao.
Ang bawat hakbang ni Tekla sa loob ng Hall of Justice ay tila isang martsa ng tagumpay na binuo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng lumang papel, tinta, at ang matapang na kape ng mga abogado ay bumabalot sa pasilyo. Isang amoy na dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng kaba, ngunit ngayon ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Suot ang isang formal na puting blazer na tila ba sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Ang bawat kilos ni Tekla ay puno ng dignidad at katiyakan. Sa loob ng courtroom, ang hangin ay malamig at tila ba naghihintay sa huling hatol. Nakaupo sa kabilang panig si Ramon. Ang kanyang balat ay tila ba naging kulay abo. Ang kanyang mga mata ay walang ningning. At ang kanyang dating marangyang suot ay tila ba malaki na para sa kanyang nangangayayat na katawan. Wala na sina Doña Felicidad at Bricia sa kanyang tabi. Ang dalawa ay kasalukuyan ng nagsisilbi ng kanilang pansamantalang sentensya habang hinihintay ang pinal na desisyon ng korte sa kasong child abuse at malversation. The court grants the petition for the finality of annulment. Full custody is awarded to the mother, Tekla Vergara. Ang boses ng huwes ay tila ba isang malakas na batingaw na nagtatapos sa 8 taon ng pagkakakulong. The respondent, Ramon Flores, is ordered to maintain a distance of no less than 500 meters from the child and the petitioner. Narinig ni Tekla ang mahinang pagbuga ng hangin ni Severino sa kanyang tabi. Isang buntong hininga ng ginhawa. Dahan-dahang tumayo si Tekla. Hindi niya tiningnan si Ramon nang may puot. Tiningnan niya ito nang may matinding kawalan ng pakialam. Ang puot ay isang emosyon pa rin. At para kay Tekla, si Ramon ay hindi na karapat-dapat kahit sa kanyang galit. Paglabas ng korte, sinalubong sila ng liwanag ng araw. Hindi nagtagal, lumipat ang tagpo sa isang malawak na auditorium sa Davao. Ang amoy ng mga sariwang sunflower ay humahalo sa bango ng bagong luto na kape para sa mga panauhin. Nakatayo si Tekla sa harap ng isang malaking banner, Tally's Voice Foundation, Breaking the Chains of Silence. Sa harap ng maraming kababaihan, mga inang may parehong karanasan, mga batang naging biktima ng karahasan sa loob ng sariling tahanan, itinaas ni Tekla ang kanyang mukha. Ang init ng mga spotlights sa entablado ay tila ba nagbibigay ng liwanag sa kanyang buong pagkatao. Many of us were raised to believe in hiya and utang na loob above our own safety. Ang boses ni Tekla ay malinaw. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Tinuruan tayong magtiis para sa buong pamilya. But I learned the hard way that a family built on fear is not a family at all. My daughter's voice was almost silenced inside a cage, and my silence was the lock that kept it shut. Never again. Isang matinding palakpakan ang bumalot sa auditorium. Nakita ni Tekla sa unang row si Tally na nooy nakaupo sa tabi ni Manang Sabel. Ang bata ay may hawak na maliit na flag na may logo ng foundation. Isang ibon na lumilipad palabas ng isang bukas na hawla. Ang kislap sa mga mata ni Tally ay ang tanging validation na kailangan ni Tekla. Matapos ang programa, lumapit ang ilang mga reporter. Ang flash ng mga kamera ay tila ba mga bituin na kumikislap sa paligid niya. Miss Vergara, how does it feel to finally be free from the Flores name? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Tekla. Isang nangiti na kasing liwanag ng araw sa Mindanao. I didn't just lose a name. I found myself. Ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa paglabas sa isang masamang relasyon. It's about building a fortress for those who cannot protect themselves. My daughter is safe, and now, we will help others be safe too. Habang papalubog ang araw, naglakad si Tekla patungo sa kanyang anak. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Tally. Nararamdaman ang lambot at init nito. Ang bawat haplos ay tila ba isang pangako na ang bawat bukas ay puno ng pag-asa. Wala ng rehas,
Wala nang dilim. Tanging ang malayang paglipad ng dalawang kaluluwang sa wakas ay nakauwi na sa tunay na tahanan. 1 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat tibok ng puso ni Tekla ay tila ba isang bagong kumpas ng awit na puno ng pasasalamat. Ang hapon sa Davao ay nag-uumapaw sa kulay kahel at ginto. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa ibabaw ng asul na dagat. Ang amoy ng alat at ang preskong simoy ng hangin ay tila ba isang banayad na haplos sa kanyang pisngi, malayo sa nakakasakal na amoy ng alikabok at pagkukunwari sa Maynila. Nakatayo si Tekla sa veranda ng kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa tabing dagat. Wala na ang mga matataas na bakod na may kuryente, wala na ang mga rehas na bakal na tila ba naging simbolo ng kanyang 8 taong pagtitiis. Ang bawat bintana ay malawak, hinahayaan ang bawat sinag ng araw na pumasok at magbigay ng liwanag sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Sa dalampasigan, nakita ni Tekla si Tali na tumatakbo kasama ang kanilang asong si Bantay. Ang bata ay humahalakhak, isang tunog na kasing dalisay ng kristal na tumatama sa bato. Wala na ang mga pasa sa kanyang pulso at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kislap ng isang batang sa wakas ay natutong mangarap muli. Inilapag ni Tekla ang isang plato ng bagong lutong pineapple upside-down cake sa mesa. Ang bango ng karamelisadong pinya ay pumupuno sa hangin, nagpapaalala sa kanya ng mapait na hapon sa Cebu. Ngunit sa pagkakataong ito, ang cake ay hindi mahuhulog sa putikan. Walang sino man ang tatapak sa kanyang alay ng pagmamahal. "Mama, look! I found a beautiful shell!" Sigaw ni Tali habang patakbong lumalapit sa kanya. Bit-bit ang isang puting kabibe na kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. "Ang ganda naman yan, Tali. Parang ikaw." Nakangiting sagot ni Tekla habang pinupunasan ang pawis sa noo ng anak. Narinig ni Tekla ang mahinang balita mula sa radyo sa loob ng kusina. Ang balita ay tungkol sa tuluyang pagbagsak ng imperyo ng mga Flores. Si Doña Felicidad ay kasalukuyan ng nananatili sa isang pasilidad para sa mga nakatatandang may karamdaman, ngunit wala siyang bisita. Ang kanyang mga dating kaibigan sa high society ay nakalimutan na ang kanyang pangalan at ang tanging kasama niya ay ang mga alaala ng kanyang sariling kalupitan. Si Brisha naman ay patuloy na nakikipaglaban sa mga kasong estafa at tila ba hindi na makakalabas pa sa lalong madaling panahon. At si Ramon? Balitang nagtatrabaho ito sa isang maliit na hardware store sa probinsya, isang anino ng lalaking dati nakatali sa saya ng kanyang ina. Paminsan-minsan, nakakatanggap si Tekla ng mga balita na nakikita itong nakatitig sa mga lumang larawan nila, umiiyak sa gitna ng kanyang sariling kawalan. Ngunit para kay Tekla, ang bawat balitang ito ay tila ba mga pahina na lamang ng isang aklat na matagal na niyang natapos basahin. "Attorney, Severino called," sabi ni Manang Sabel na nooy lumabas mula sa kusina. May dalang baso ng malamig na tubig. Pinapaabot niya na maayos na ang lahat ng pondo para sa foundation. Maraming bata ang matutulungan natin ngayong buwan. Tekla. Tumango si Tekla. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa kapanatagan. Ang Talis Voice Foundation ay naging isang kanlungan para sa mga inang tulad niya, mga inang minsan nang nabulag ng maling konsepto ng hiya at utang na loob. Tiningnan ni Tekla ang kanyang mga kamay. Malinis ang mga ito, matatag, at handang humawak ng mas marami pang buhay na nangangailangan ng pagkalinga. Ang peklat ng nakaraan ay nananatili, ngunit hindi na ito masakit. Ito ay nagsisilbi na lamang na paalala na ang isang babae, kapag nagpa siyang tumayo para sa kanyang anak, ay may lakas na kayang magpabagsak ng kahit anong pader ng pang-aapi. "Mama, are we going to stay here forever?" Tanong ni Tali habang kumakain ng cake. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa papalubog na araw.
Yes, baby. Dito tayo. Sa lugar kung saan ang bawat bata ay may boses at ang bawat ina ay may kalayaan. Ang sagot ni Tekla ay tila ba isang panunumpa sa harap ng kalangitan. Sa dapit hapong yon, habang ang langit ay nagiging kulay ube at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita, napagtanto ni Tekla ang isang mahalagang katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi pagsakripisyo ng sariling dignidad. Ang tunay na pag-ibig ay ang lakas na sabihing hindi sa baulok at oo sa kapayapaan. Ang kwento ng mga Flores ay natapos na sa dilim, ngunit ang kwento ni na Tekla at Tali ay nagsisimula pa lamang sa liwanag. Wala ng rehas, wala ng takot. Tanging ang malayang paglipad ng dalawang kaluluwang sa wakas ay nakahanap na ng kanilang tunay na hilom.